Si Pampagong at si Iko Conejo. Laging iniinis ni Iko Conejo si Pampagong. Wala ka sa akin. Mas magaling ako sa iyo, pang-aasar niya. Mataas akong lumundag at mabilis akong tumakbo, pagyayabang ni Iko Conejo. Ikaw, ano ang alam mo? Hindi inintindi ni Pampagong si Iko Conejo. Ang mabuti pa ay magtrabaho na tayo para marami tayong mga sulat na may deliver. Parehong tagapaghatid ng sulat ang dalawa sa Anim Alandia. Pareho silang mapagkakatiwalaan. Padala po ng inyong apo. Ang kaibahan nila ay mayabang si Iko Conejo. Mapagkumbaba naman si Pampagong. Paring Raf, may sulat ka. Minsan ay hinamon ni Iko Conejo si Pampagong. Magparamihan tayo ng may hahatid na sulat. Sigurado ako na talo kita. Nagulat ang mga hayop nang sumang-ayon si Pampagong. Sige, sabihin mo kung kailan at hindi kita uurungan. Kumalat ang balita tungkol sa hamon ni Iko Conejo kay Pampagong. Magandang panoorin yan, ang sabi ni Hussein Osa. Araw ng karera ni na Pampagong at Iko Conejo. Marami ang sumaksi sa paligsahan. Magsingdami ang mga sulat na ide-deliver ng dalawa. Magkaiba ang daan pero magkasing layo ang mga bahay na pupuntahan nila. Mabilis na nabawasan ang mga sulat na ide-deliver ni Iko Conejo. Ang mabuti ay magpahinga muna ako. Samantala, walang tigil si Pampagong sa pagde-deliver ng mga sulat. Pakipirmahan na tinanggap mo, Miss Ania. Malamig ang simoy ng hangin. Napasarap ang tulog ni Iko Conejo. Ginising siya ni Foxy. Nakikipagkarera ka, di ba? Nagmadali si Iko Conejo sa paghahatid ng mga sulat. Malaki ang tiwala niya na siya ang mananalo sa paligsahan pero nagkamali siya. Nagpalakpakan ang mga hayop nang makita si Pampagong. Dala niya ang katunayan na naihatid niyang lahat ang mga sulat. Naging malaking aral kay Iko Conejo ang nangyari. Mula noon ay hindi na siya nagyabang.